magandang araw sa lahat ng posible. Lagi ko sinasabi na nakakapanood ng ating maliit na video. Sa mga nakaraang eksena o video, nagsalita po ang aking corporate secretary. Siguro po, yun po ang kanyang napag-aralan at yun po ang kanyang nasa sa loobin, at pag po sana kayo magagalit kung kayo ay natatamaan. Kasi po kailangan na po na tayo lahat pagkaisa para sa ating kalikasan, para sa ating magiging anak, magiging apo, at sa mga susunod pang henerasyon. Kailangan po sana ay magkatulong-tulong na po tayo. Mahirap po kasi na kami na lang po lagi ang nagsasalita para sa ating kalikasan. Alam po naman na lahat, halos tayo na isinilang sa mundo ay merong malasakit sa ating kalikasan. Dahil po kung wala kayong malakasakit sa ating kalikasan, hindi na po siguro dapat na tayo ay manatili pa sa mundo nito. At siguro dun sa walang kalikasan na tayo manirahan. Pero biro lang po yun. Ngayon po, lagi po kasing nagkakaroon ng parang pagtutuya, pag-uuyam sa aming mga feasibility study. Pero ito ba'y nasubukan na natin? Nasubukan na ba ho ninyo na tanggapin ang aming alok? Siguro po, kailangan tanggapin nyo na po na ang isang maliit na samahan o grupo na katulad namin na talagang tunay na nagmamahal sa ating kalikasan ay bigyan nyo ng pagkakataon na sa ganun po ay malaman naman natin o masubukan kung ano ba magagawa nitong foundation na to. Baka ito ay puro lang salita na katulad ng ginagawa ng Blacksmith Institute. Hindi po kami ganun. Bigyan nyo lang po kami ng pagkakataon at patutunayan namin sa inyo na kaya namin gawin ang lahat ng aming feasibility study. Okay, nagpapasalamat ako at kami ay naging kredito na ng DSWD at magagawa na po namin ito at sa tulong din po ng SPACPED na aming bagong kagrupo o ka-tie-up. Yun po yung Solidarity Filipino Foreign Anti-Crime for Economic Development. So halos kaming dalawang grupo, kaming dalawang samahan ay nagkakaisa po sa layunin, economic development po. Pwede po natin gawing tourist spot yung ilog natin linisin lang po natin at papakita namin sa inyo paano po ang gagawin namin. Okay po, meron po kaming 5 stages, 5 stages ng paglilinis ng ilog. Ilang beses ko na ho itong nabasa, ilang beses ko na ho itong napisinta, pero ngayon lang po sa YouTube. Ngayon lang po namin ilalagay sa YouTube. Nasa ganun ho, malaman talaga ng mga tao ano ba ho talaga ang balak ng ating foundation, ang Guardian Stop Global Warming Foundation, sa tulong ng DSWD at sa tulong na rin po ng SPACPED. Siguro po sa susunod na mga araw, kami rin po ay ma-akredito sa Ombudsman, sa Environmental Ombudsman, at yan po ay iniintay namin at kami umaasa na kami ay kukupin din ng Environmental Ombudsman na sa ganun ho ay meron na po kami lakas o power para gawin ang mga nararapat natin gawin para sa ating kalikasan. Ito po, ang project po nito ay yung Ubandong May Kawayan and Marilao River Cleaning. Okay. Ito po ay copyrighted na at sana po ang mga idea nandito ay huwag na ho natin kopyahin. Kung kailangan nyo po ng aming teknolohiya, sabihin nyo lang po sa amin at gagawin po natin ito sa lugar nyo. Kasi po ang Laguna Bay, malaki po ang problema na ngayon ang isda po doon ngayon ay hindi na makain. So
kailangan din po ang teknolohiya nito. Itong gagawin natin sa Ilog May Kawayan, Marilao, Ubando. Hopefully, pagkatapos namin dito, lumipat kami o makalipat sa Laguna Bay. Ang isda po doon hindi na po lasang gilik lasa na raw po na lumot na hindi na po maintindihan at hindi na po kinakain. Ang tanging nakakain na lang daw po ay ang ayungin. Ayungin lang po ang hindi na kakaroon ng lasa. Pero alam niyo ba, ang ayungin napakamahal na isda na ho ngayon. So, siguro hindi na rin makakain ng ayungin na mahihirap nating kababayan dahil may kamahalan na po ngayon. Okay, ito po yung 5 stages ano po. Ang una po, to coordinate with the Department of Environment and Natural Resources regarding the deputization. Kailangan po kasi namin ito of the organization or foundation. Kasi po dati pong organization to, ngayon naging foundation na, a power group to conduct research in some factory waste outlet in the vicinity of these rivers and give solution for whatever we can suggest or do to eliminate toxic materials that harm and destroy this river. So madali naman intindihin, kailangan lang po namin ay para magkaroon kami ng autoridad o authority para mag-conduct ng mga research sa mga factory. Kasi po kung linis tayo ng linis ng ilog at hindi po natin pakikialaman yung mga factory, alam naman po natin doon po nang gagaling ang ikinamamatay ng ilog. So, hindi naman po natin sila pagbabawalan o patitigilin. Tuturo lang po namin kung paano bago pakawalan yung kanilang wastewater sa ilog, na-treat na ng ating solusyon, yung ginagamit namin solusyon, na sa ganun po hindi po makatulong sa pagpatay ng ating ilog. Bagkus pagagandahin o pasasariwain pa ang tubig. Okay. Yun po ang unang-una, no? At sana po bigyan na po kami ng karapatan pero siguro naman po ngayon bibigyan na po kami kasi po ayun nga pong expected nag-o-offer na rin po ng MOA o yung Memorandum of Agreement na isama po ang protection of environment at ito po ay nasa ilalim po ng pamamahala ni retired General De Leon at ni Manang Puring Agustin na pareho pong tiga-Krami. So siguro po sa pamamagitan din nila, kung pagkakait talaga ng DNR sa amin, ang deputization, pwede rin po namin gamitin yung SPACPED. So, pero mas mabuti na po magkaisa tayo, magtulong-tulong po tayo mga nanunungkulan sa gobyerno. Kami po ay gobyerno na rin dahil accredited po kami ng DSWD. So, ang pangalawa po, yung po palang nasa ilalim ng ating deputization sa unang stage po o unang hagdan, consultation for all barangays living nearby said rivers, follows by proper education on how to properly manage their waste, recyclable and food materials to our unique garbage disposal problem. Yung problema po na lalagyan natin ng programa which will enable them to generate income if this food waste will be converted to animal feeds, organic fertilizer, and to benefit for a long term and until the next generation. So ang ating garbage disposal problema po talaga yan, no? So lalagyan po natin ng programa siguro po pagiging pagkukonsulta sa mga barangay doon sa paligid ng ating kailugan.